May gagawin tayo. Ito Samsung na 55 inch. Ang problema ng unit ay may konting galaw sa screen or nagpi-flicker siya. Bali, ito yung kanyang mainboard, power supply. So magkasama na sila, magkadugtong na sila, no? So mainboard natin at yun naman ang power supply natin. So pag mga ganitong issue ay maaring panel issue ito. So try natin, testing muna natin kung saang side ang may problema para ma-isolate natin kung saan tayo mag-tape method or magka-cutting. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ito, sinaksak na natin siya. Yan, meron na yan backlight. Tingnan ngayon natin yung display. So meron siyang display pero wala pang galaw, ano? Normal pa siya. Yan, normal pa. Hindi pa gumagalaw yung screen. So pag medyo uminit-init na siya, doon lumalabas yung problema nito. So okay pa siya. So papainitin lang natin saglit para makita natin yung problema niya bago natin i-repair. So ito yung pinaka top board natin. Yan. So dito makikita natin yung clock signal natin dyan. So dito yan. Okay. So itong side na to ay cutting method. Tapos yung side dito, itong side naman na ito ay tape method. Pwede ka mag-tape method sa side na ito. Pero dito sa kabilang side niya, hindi pwede yung tape method dito. Kasi mula dito yung pasok ng ating signal galing sa mainboard, papasok dito. Yan, didiretso na yan dito sa ating top board. So pag dito ka nag-tape, pati yung kabila, malalagyan mo siya, lalong mawawala yung picture. Kaya pag yung problema natin, itong side na to ng top board natin or itong side na to ng glass natin na may problema, matic cutting method ang i-apply natin dito. So try natin muna, titingnan natin ulit kung nagloko na yung screen. So okay pa rin yung screen niya, oh. Ayun, lumalabas na siya. Yan, oh. Gumagalaw na siya. Okay, nagdodoble naman siya, oh. Yan. So bali yan yung issue niyan, nagdodoble ang picture. So ginawa natin, force on natin yung DC-DC ng ating top board para matrace natin kung saang side may problema. So ito lang, ida-jumper lang natin yung dalawang test point na yan. Yan. Tapos testing ngayon natin. Titingnan natin kung magkaka-picture yung kalahati nito. So ito, nahang na natin yung ribbon dito. Dapat magkaka-picture ito kahit nakahang ito. Kasi pag hindi mo yan i-force on dito yung DC-DC nya, pag nakahang ito yan, matic, magpo-protect din yung DC-DC nyan. So ngayon, titingnan natin ngayon kung mayroon siyang display, kung normal ba yung display sa side na ito or hindi. Okay, so ayan siya. Painitin na natin ng saglit, pero napapansin ka agad natin na magaspang yung side na ito. Okay, so nagtry tayo dito. Kasi nung naghang tayo ng ribbon, may display pa rin yung side na ito. Kaya lang magaspang, ano? So hindi siya nag-flicker. Kaya nagtry tayo mag-execute dito. Tape method lang para hindi tayo mahirapan magbalik. So nag-tape method tayo dito. Tapos nagka-display nga siya pero magaspang. So tinry natin i-modify. Nagkaroon siya ng bar lines. Kaya tinanggal ulit natin yung mga jumper natin dyan. So malinis ulit yan. Tapos ginawa natin, lumipat tayo sa kabila. Tapos yung tape method dito, tinanggal din natin. Tapos nag-try tayo dito sa kabila, mag-execute ng cutting method para makita natin kung saan yung mas matino. So napansin natin na nung nag-cutting method tayo dito, mas maganda yung picture dito. Yan, wala siyang hairlines dito. At malinis yung screen, malinis yung picture. So
positive na itong side na to may problema. Kaya dito tayo nag-cutting method. So, itong side na to ay buo pa. Yan. Okay, so tingnan natin yung picture. Yan o. Diba, okay pa yung display niya. So, wala siyang hairline. So, malinis. Pati doon sa kabila, okay rin. Okay. Ang naging remedyo dito ay cutting method sa side na ito. So, kung itong side naman to may problema, ay pwede siya sa may tape method.